Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat, especially syempre yung mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. Yung mga nasa Americas, Canada, at saka syempre yung mga nasa Australia, at syempre Saudi Arabia. Ayan, ang dami nanonood sa atin dyan, lalo na sa bandang Riyadh. Nako, ang daming Pinoy na tumututok talaga sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong lahat. At eto nga, syempre pag-uusapan natin ngayon ang ating binibining Pilipinas International na si Myrna Isguera. Dahil kanina ngang hapon ay naganap na ang kanyang send-off para sa laban niya sa Miss International na gagawin sa Tokyo, Japan. At ito ay magaganap nga this coming November na, di ba? Kaya mag-expect tayo na talagang sa isang linggo ay magiging busy tayo dahil ang daming pageant. Andiyan dyan ang Miss Earth, andiyan dyan ang Miss International, at higit sa lahat ang Miss Universe, di ba? So, pero ngayong araw na to, usapang Miss International na muna tayo ngayon. So, ayun nga. Myrna Isguera, makuha kaya niya ang corona ng Miss International. So, kaninang hapon naganap nga ang kanyang send-off at ginulat tayo kasi medyo matagal-tagal natin hindi nakikita sa social media si Myrna Isguera. Pero ang tanong nun lahat, ano ang nangyari sa kanyang transformation at para daw namaga ang kanyang mukha? Yun. Ayun ang sinasabi ng kadamihan. Parang hindi nila nagustuhan yung nakita nila dito kay Myrna. Parang ina-expect nila na mas kabog, mas bongga, pero pagtingin nila parang namaga nga daw at parang nagpa-botox. Ayun pa yung sinasabi. Yung iba naman sinasabi na parang ano yun? Ganun ba ang ilalaban natin sa Miss International? Grabe naman. To be honest, ako, Myrna Isguera, una, naniniwala ako na ito yung kanyang transformation na ginawa sa sarili niya. Siguro hindi naman yun dahil nagpa-botox siya o nagpa-filler or kung ano man. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong ginawa sa mukha niya, kung meron ba o wala. Pero ang napansin ko, yes, medyo tumaba siya. Oo, kasi sinasabi nung iba namamaga daw. So ako, para sa akin, hindi siya namamaga. Tumaba ang ating pambato sa Miss International. Kasi syempre sanay tayo sa kanya na mapayat talaga siya. Pero ako, para sa akin, yung kapayatan naman niya noon, I think better yung nakita ko kanina na medyo nagkaroon siya ng konting laman. Kasi syempre, iba pa din kapag yung may korte yung katawan mo at medyo may laman yung katawan mo. Hindi naman yung matabang-mataba. Yung parang tama lang para sa akin. Tapos, I think yung makeup niya, binago ng kanyang styling. Kumbaga parang pinaturn doon siguro kay sa iba natin kandidata na lumalaban ng Miss International. I think kay Borromeo siya pinaturn yung parang ginawang parang maputi, tapos ginawang parang light lang yung makeup para lumabas talaga yung natural beauty niya. Actually, may pagkakahawi siya kay Samantha Bernardo, no? So, ganun yung datingan niya. Ako naman, para sa akin, strategy game niya kasi yon, at wala naman tayong pakialam doon sa transformation na ginagawa nila. Kung ano ba yung gusto natin, dapat ba pumayat, dapat ba tumaba, dapat ba talaga gawin yung kung ano yung dapat nilang gawin. Ako, para sa akin, kung dyan nila na-feel na parang they are feel beautiful, okay na okay. Pero kanina nabasa ko yung mga comments, nagulat ako kasi parang napansin ko na medyo may nag-iba sa mukha niya. Sabi ko nga din ay parang tumaba. Pero hindi ko naman alam kung ano ba talaga yung eksaktong binago doon sa mukha niya. Myrna Isguera, pagdating siguro doon sa waiting time, doon talaga medyo nadali talaga kasi sobrang tagal. Kaya parang
na iba na yung itsura niya ng todo-todo. Imagine ninyo, 1 taon at kalahati. Siya na yung kandidata na pinakamatagal na naghihintay maliban kay Cyril Payumo. Diba? Si Cyril din eh. So, parang nagmukha na silang anti sa kakahintay nila dito sa laban nila sa Miss International. But, maganda kasi nakakapag-prepared, pero hindi rin maganda kasi parang naiiba na nga yung itsura. Kung ikukumpara mo noong last year at this year, parang ang layo na ng itsura ng isang Myrna Esguerra kasi nga medyo nagkaroon na siya ng laman. O, di ba? Siguro hindi na napagod, walang ginagawa, stay at home lang. Tapos ayun, nagpe-prepared para sa laban niya. Hindi ko alam kung sinadya ba nila na sana magkaroon ka ng konting laman para mas bumilog yung mukha or talagang wala lang. Alam nyo, sa totoo lang, ang magiging laban natin sa Miss International, depende yan sa magiging laro talaga ni Myrna. Marami nagsasabi na hindi yan mananalo, hindi yan may El Tocuyo uli yan kasi nga hindi daw prototype beauty. Kaya nga di ba ang ginagawa nilang makeup ay iniiba na nila. Instead na maging matapang ang makeup ay ginagawa nilang light lang para mas mukhang fresh overload at mas magmukha siyang simplihan ng yung dating. Miss International ang lalabanan niya, hindi Miss Universe at lalo namang hindi Miss Grand. Kaya tama lang yung nakita ko kanina na simple-simplihan lang, pati yung gown. Ang ganda nga kanina ng send-off niya, talagang mararamdaman mo na wow, umahataw na talaga itong si Myrna Esguerra. So yun yung nakikita ko doon sa nakita ko kanina. Maganda yung transformation. Kaya lang, abangan natin kung ano ang eksenang pinreferred niya para sa Miss International. Siyempre ngayon, nag-expect ako na isa si Myrna Esguerra sa mga palaban. Kasi parang feeling ko parang Bea Santiago, yung peg niya, or naging basta parang may naiba. But I like, kasi yung finokus ko naman yung picture, sabi ko, ang ganda naman pala, di ba? So, bumagay naman sa kanya. Siguro hindi lang tayo sanay na parang nakitaan natin siya ng ganyan, na parang tumaba, or basta rin tayo na payat siya, di ba? And then, ayun, mag-expect tayo na kakabugyan sa Miss International. So, ako, para sa akin, siguro yung maka-top 5 lang tayo sa Miss International, okay na ako doon. At kung kaya niyang ipanalo, bakit naman noon si Atisa, sobrang payat din, di ba? Tapos sabi ko nga, paano itong nagiging Kaya lang, syempre, Diyosa kasi talaga yung mukha ni Atisa. Kaya, feeling ko, mas madali siyang napansin. Siguro tiwala kay Myrna. Tiwala ang kailangan natin ibigay. And then ayan, sobrang exciting na kasi kung iisipin mo, Miss Earth, 'di ba? Kasi malakas din yung laban ni Joy Barcoma. Barcoma ba? Malakas din yung laban niya sa Miss Earth. And then plus, eto nga, si Myrna Esguerra na talagang aabangan din natin ang magiging galawan sa Miss International. So, kaya nila yan. Magtiwala lang tayo sa kanila kasi well-prepared talaga sila. Si Joy, prepared na prepared para sa laban niya. Mas pinag-iigihan, mas pinagaganda niya pa yung kanyang eksena at laban. So, matutuwa ako kung makukuha niya yung corona. And then, I hope na sana si din, di ba? Myrna Esguerra, ganun din. Plus si Atisa, Diyos ko, i-grand slam natin ito ngayong taon na to. Feeling ko talagang bongga. Kasi mula sa mga kalalakihan hanggang eto nga, di ba? So, medyo humahataw talaga. So, sabi ko nga, konting kembot lang ay makukuha talaga natin yung tagumpay natin dito sa Miss Earth at saka sa Miss Universe at saka sa Miss International. Siyempre, exciting. And then, mas exciting ako kung ano yung ipapakita talaga ni Myrna Esguerra sa Miss International. So, national costume. Ano bang naiisip ko national costume sa kanya? Parang piling ko tama na yung Pilipina niya or Maria Clara, mga tipong ganon. And then, yung gowns ko. So, siguro naman may pasabog. Alam mo, parang piling ko nga dapat yung mga ala Chelsea Fernandez na Chelsea Manalong gown yung ginamit noon sa Miss Universe sa Miss Universe Philippines na talagang mas kabog, yung mga tipong gano'n na may feathers, mga katulad ng kay tawag dito, kay Emma Tiglao, yung mga ganong tipo. Pero syempre dapat yung kulay baby powder para mas
alam mo yun, ang lakas maka-Miss International. Kasi alam naman natin sa Miss International, kailangan yung peg mo, ora-orahan mo, panalo. So, yan. So, mag-expect tayo ng more kay Myrna Isguera kasi parang pili ko well-prepared naman siya after 1.5 year. And then, pero alam niyo sa totoo lang, mas nakikitaan kung mas winner ang peg nung magiging laban ng Miss International natin sa susunod na taon. Nararamdaman ko kukuha ng corona yun sa Miss International. Sa totoo lang. Wag lang mababago yung orahan niya ha. So parang feeling ko kakabog ang beauty nun. But tingnan muna natin si Myrna kung ano ang mangyayari, kung kaya bang maka-top 5 o kaya bang masungkit ang corona ng Miss International. So, wish all the best para sa kandidata natin kay Myrna dito sa Miss International ngayong taon na to. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, hindi nga ba talaga bagay kay Myrna ang nagkaroon ng laman konti para sa laban niya sa Miss International? So, ikaw ba? Ano bang gusto mo styling na makita mo kay Myrna Isguera para manalo dito sa Miss International ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.